Total, marami nang nag-aanunsyo no, na magsisipagtakbo sila sa pagkasenador sa 2025. Sabagay, malapit na yung filing ng candidacy. October filing na yan, Ka-Coffee. Nag-anunsyo na po si Congresswoman Franz Castro. Okay. Nag-announce na siya. Natatakbo siya sa pagkasenador. Sino na ba yung nag-announce? Ang nag-announce na si Philip Salvador. Yan, nag-announce na yan. Tatakbo sa pagkasenador. Yan, si Philip Salvador. Ito yung mga official, directly nag-announce na sila. Itong tatlong Duterte, in-announce ng kanilang Vice Presidente. Nag-announce na yan. Ito, sino pa ba? Mga nag-announce dyan. Manny Pacquiao, yan, babalik din sa pagkasenador. Siyempre, hindi papahuli ang oposisyon, pero mukhang ngayon, medyo light-light lang ito sa gobyerno, ha. Si Castro, si Franz Castro, ito, challenge accepted daw. Si Franz Castro, best friend ni, VP Inday Sara Duterte. Dahil marami nang nagalit kay VP Inday Sara Duterte, mukhang yung mga supporters o yung mga galit na kay Sara Duterte, dito na susuporta kay Franz Castro. Kaya lumakas ito si Franz Castro eh. Noon kasi puro kontra to kay PBBM. Puro negative ito kay PBBM eh. Lately, parang naglalaylo itong si Castro no? At si Sara Duterte ang binibira. Ang mga Duterte ang binibira. So medyo umaangat, gumaganda ang credentials, hindi credentials ang imahe, ang branding siguro nito ni Franz Castro. Sabi niya, nasa balita ito ng Politico.com, challenge accepted. Ayan. Yung challenge daw sa kanya, totoo bang may challenge o ambition niya rin talaga magsenador? Dinaan pa sa challenge accepted. Ayan, Castro to run for senator in 2025. Kaya as early as now, ang tanong, mananalo ba? Mamaya, masabihin ko sa inyo kung mananalo. Prediction lang naman natin yan. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro will run for 2025 senatorial elections. Sabihin ko na nga, hindi mananalo. Hindi mananalo Ka-Coffee. Pero hindi magiging kulela. No? Kahit pa paano. Pero hindi mananalo sa Magic Club yan. Sure tayo dyan. 100% sure tayo hindi mananalo. During the 42nd anniversary of Alliance of Concerned Teachers, yung ACT Philippines, on Wednesday night, Castro accepted the challenge for her to seek a higher position in the upcoming midterm polls. Gusto nating isulong ang tunay na pagbabago, kaya gusto natin magsulong ng isang makabayan at alternatibo na tatakbo sa Senado. Ano na yung sagot ko? Tinatanggap ko na po ang hamon ng Alliance of Concerned Teachers at ng ating sambayanan, sabi ni Castro. Legit ba? Yan ba ang hamon ng sambayanan kay Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador? Hindi naman lahat. Siguro yan. Yung Alliance of Concerned Teachers, posible. No? Pero isang bayanan, I don't agree. Should she win at the Philippines, said Castro would be the first public school teacher in the Senate. Castro is in her third term as a representative of ACT. Under the 1987 Constitution, a representative is limited to serving 3 consecutive terms only. So kinakailangan niya kasing magpahinga. Sa Senado, Ka-Coffee, counting background, kapag ikaw ay naging senador, 2 termino ka lang pwedeng manungkulan ng consecutive, ibig sabihin magkasunod. Ang term ng isang senador, 6 na taon yan. Since 2 yung termino na pwede, 12 years. Ibig sabihin, maximum of 12 years lang pwede kang maging senador. Magpalipas ka muna Ka-Coffee ng 3 taon. Kaya usually, ang ginagawa dyan ng mga senador, magiging governor muna. Halimbawa, si Loren Legarda o si Chis Escudero, yan ang ginawa nila. Tatakbo muna ng mga local positions. Yung iba, nagko-congressman muna o congresswoman. And then after that, babalik ulit sila sa pagka-senador. Another 12 years ulit yung opportunity. Sa mga mambabatas naman po sa lower house, dyan po sa House of Representatives, 3 termino naman yan. Consecutive terms yan. Ang system lang dyan, 3 years lang per term. Ibig sabihin, 3, 6, 9. Maximum of 9 years lang sila pwede maging congresswoman o congressman. No? Sa Senado, 12 years yan. Wala na mapupuntahan si ACT Teachers Party List. Representative, si Franz Castro. Saan pa siya pupunta? Diba? Mawawala siya sa limelight. Total, wala na siyang mapupuntahan. Hindi na siya magiging kahit anong gawin niya, hindi siya magiging mambabatas na dyan sa HOR. So mag-a-aspire na siya ng higher position. Diyan Ka-Coffee, which is ang Senado. Magsisenador na siya dyan. Pero ang tanong, yun ang malaking tanong dyan Kanina sino nagsabi sa comment section,
sorry nakalimutan ko na yung pangalan, no? May nag-comment dyan sa atin kanina, na mabilis lang tumakbo, di ba? Pwede kang tumakbo dyan. As long as hindi ka ma-declare na nuisance, no? Ng COMELEC. Madaling tumakbo pero mahirap manalo. Lulusot ba itong si Franz Castro? Ako, directly sabihin ko no. Sa ilang taon na rin tayo nasa industriya ng politics ka-coffee, ating obserbasyon lang naman ito ka-coffee, sa tindi, sa very tight yung competition niya sa pagiging senador, big names ang lumulusot dyan. Big names. And sa numbers ng opposition ngayon ka-coffee, not enough to elect a senator. Ibang ilan-ilan lang naman ang opposition na yan. Diba? Yes, makakuha sila ng boto dyan. Yung mga nagalit kay VP Inday Sara Duterte, makuha niya yung boto niya, pero hindi aabot ng milyones yan. Big names ang Senate, ka-coffee. Kaya hindi ko alam kung magkakaroon ng magic, no? May chance din naman. Hindi ba natin pwede sabihin niya 0% chance na. Pero ako, 99.9% na hindi mananalo si Franz Castro. Ang Senado, 12 lang ang kukunin sa isang eleksyon. Sa dami ng nag-vie for that position, maraming nag-a-aspire maging senador, more than 50. Yung mga malalaking pangalan ng hayang ka-coffee, hindi lumulusot eh. Diba? Ano pa itong si Franz Castro? Siguro, dahil nating tulos din naman, susugal na lang din siya dahil hindi na naman siya magiging congresswoman eh. Kasi tapos na 9 years maximum of 9 years, pahinga muna siya. Diba? Kung teacher siya, balik muna siya sa pagtuturo or mag-consultancy jobs muna. Pero, I don't see na lulusot. Ewan ko sa inyo ka-coffee, kung iboboto niyo siya o lulusot. Pero hindi talaga enough itong numbers ng ng opposition. Unti lang yung opposition ka-coffee para magkapagpanalo sila ng isang senador. Kailangan mong boto dyan. 15 million pataas ang kinakailangan mo dyan. 15, 16, 17 million. Yung mga matataas dyan, 20 million. 20 million votes. Do you have the enough numbers? Diba? Reality check tayo, lulusot. Hindi ko alam. I don't see it. Doc Rosemary Cadawas Santos, mga kapatid, maging maingat tayo sa pagboto. Si Castro ay isang leftist at galing siya sa leftist and subversibong grupo. Exactly. Oh, isa pang konsiderasyon niya ng taong bayan. Are you ready? Yung tanong dyan. Ready ka na ba na maging senador? Yan. Kailin Nadanga, tama para mabawasan na ang mga komunista nasa loob na ng gobyerno ni PBBM. Hindi pa rin lulusot yan. Minerva Stork, wala sana mga DDS-HIT na makapasok sa Senado. Hindi ko alam. May chance pa rin siguro. Siguro isa o dalawa ka-coffee out of the 12 no, na papasok. No? Jenny Ramos Nicolas, Cristina Garcia, si Castro, hindi maka-Duterte. Magkalaban niya sila. Ayan, wag iboto ang makakaliwa, sabi ni Cristina Garcia. Leftist, ka-coffee, no? From the other side. Kay Kuya Tuya, wala na bang magaling sa batas para maging mambabatas? Yun ang gusto natin. Kay Kuya Tuya, no? Tila Miriam Defensor Santiago, no? Yan sana yung gusto natin eh. Yung marunong talaga gumawa ng batas, hindi anga-anga. Kasi, sa totoo lang, marami nakalusot kasi dyan sa Senado eh. Nasa Senate ngayon na palyado eh. Hindi sapat na tutulong ka, hindi sapat na ganun eh. Kailangan marunong ka rin dyan eh. Kasi batas yan eh. Gagawa ka ng batas dyan eh. Kailangan kahit papaano, nag-aral ka muna bago ka tumungtong dyan. Hindi yung sa pagtungtong mo, doon mo lang pag-aaralan yan. Dian Mananalo, leftist yan, sabi naman sa Celia Peña. Lori Mamawag, sa sinabi ni Senator Risa, never siyang nakipagkasundo sa admin at unit team, sabi ni Lori Mamawag. Si Risa Ontiveros, yes, liberal, no? Liberal talaga yan, pero working senator si Risa Ontiveros in fairness. Kaya pansinin ninyo, sa dinami-dami ng tumakbo from the liberal, sino lang lumulusot? Si Risa Ontiveros. Kasi kahit dilaw siya, may pinaglalaban siya. Even yung mga fans ni Duterte, bumibilib siya kay Risa Ontiveros. Sa side nila Baste, no? Bumibilib sila siya kasi naninindigan yan. No to pro-China, period. Sabi ni Benjamin Maypay. Nars Smith, dyan sa Pennsylvania, mas mabuti pa mga senador na matatanda dati. May respeto, unlike ngayon sa Senate, puro siga lang. Totoo. Yung iba dyan, galing-galingan pa kung magsalita. Ang party list, 300,000 na boto lang ang kailangan. Iba sa Senado, Nilda Galvez. Yes, we have to consider that, no? Siguro yung ibang mga party list representatives, napansin ko rin to, may mga kakilala din tayo, no? Yung ilang mga representatives, akala siguro nila, dahil nakakuha sila ng silya, diyan sa HOR, magiging madali ang pagkuha ng silya o ng seat, no? Diyan sa Senado. Hindi ganyan kadali yan. Mahirap-hirap yan. Si Marcoleta sana. Pero nag-back out din si Marcoleta, di ba? And even si Marcoleta,
hirap din makalusot yan sa Senado if ever nakita niya yung potential kasi hindi lumulusot sa survey. Hindi lumalabas sa survey. Malaking factor ang survey, ka-coffee. Diba? So, what the... Grabe yung confidence ka-coffee ni Franz Castro dyan, no? Anyway, karapatan niya naman yan. Nasa demokrasya tayo. Kung gusto niya, takbo siya. Wala makapipigil dyan. Raquel Fragosa, watching from Italia. Happy viewing po sa inyo. Shout out po sa inyo dyan. Sige, sino pa? May comment kanina, sana magagaling gumawa ng batas ng mga big names na marunong talaga. Wala eh, wala tayong ibang makita dyan eh. Duterte, walang maniniwala sa kanya. Sabi ni Felix Ramones kay Herbie San Miguel. Good morning, ka-coffee. No way to win si Castro. Ako din, 0% chance yan, ka-coffee. Fernanding Ampanya Kalakal. Shoutout po sa inyo. Present po, nakatabay po sa atin. Nakatutok po sa atin. Risa, hindi mananalo for president if she run for president. Renato Pasco. Ako, agree ako dyan. Hindi mo mananalo si Risa Ontiveros. Pagka senador, pwede. Or pagka vice-presidente siguro. Pero presidente, ang presidente kasi kailangan may may distinct character. May distinct character na hinahanap sa'yo. Presidente yan, ka-coffee na pinag-uusapan dyan. Kasi kung ikukumpara mo, Lene Robredo and Risa Ontiveros, mas popular, much more of presidential itong si Lene Robredo, pero hindi lumusot, di ba? Ano pa si Risa Ontiveros? Though 2020, ano pa naman yan? 2028 pa naman yan. Pero yun ang inaay nila, kasi as of the moment, ang leader naman ng opposition ngayon, si Risa Ontiveros ang leader ng opposition nila dyan. Kumbaga, siya ang highest member of the opposition o ng Liberal Party with the highest position. Kumbaga siya ang senador dyan. Pero ang mga mag-aay pa dyan, actually may chance pa nga si De Lima eh. Mas lulusot pa yan si De Lima eh kung tatakbo ito sa pagka-senador sa 2025, mas lulusot pa siya dyan. Hindi nga mananalo si Harry Mau na mas maingay, si Castro pa kaya. Yun. Mang Neil de Galvez, yun din ang gusto ko yung example kanina. Harry Roque na yan ha. Harry Roque na inendorso pa ni PBBM. Hindi pa rin lumusot. Natama ka. Mas maingay kaysa kay Castro. Si Castro pa nga kaya. Lori Mamawag, vote for Senator Soto and Lacson kaysa pumili sa mga PDP, maging maingat sa pagboto at pag-aral ang katauhan. Pag-aaralan daw ang kanilang katauhan. Oo nga, mas yan. Soto, Lacson, mga malaking pangalan yan. De Lima, o paano pang lulusot dyan si Castro? Sabi ni Eric Yung, yes, walang charisma si Ontiveros. Yes, working siya. Tama. Yan ba yung corrector? Pero almost similar to charisma, no? Kailangan charm, ano ba tawag? Charm, aura, basta kailangan may distinct trait itong presidente na to para maging isang presidente ka. Isang candidate para maging presidente. March Pega, good evening po sa inyo kay Daisy Pedoga. Good evening din po sa inyo kay Sir Noel Mendoza. Paano kung manalo si Risa? Baka mapahiya kayo. And congratulations, Sir Noel. If ever manalo siya, congratulations. Ito analysis naman natin. Nag-iiba-iba naman yan eh. Depende sa circumstances yan. Pagdating ng 2028, iba na ang circumstances. Iba na rin ang circumstance ngayon. Diba? Yun lang naman yun eh. Nagbabago ang mga bagay. Posible ngayon supporter ka in the coming in the next 5 years or 10 years, hindi ka na supporter. Then nag-iba ng circumstances. Yun lang ang ating pinupunto dyan. Pero as of the moment, ang ating analysis dyan, ang ating tingin dyan, mukhang negative pa. Kasi may hinahanap nga ang tao, no, ang electorate doon sa isang presidential poll. Jenny Ramos Nicolas, kung sino ang endorso ni PBBM, yun ang iboboto ko, wag lang si Amy, sabi ni Jenny. Ayan, si Amy Marcos, naglantad na rin. Nagsalita na rin siya, tatakbo rin siya sa pagkasenador. Malulusot din yan. Pero mababawasan ang boto niya dahil sa mga loyalista na kanyang mga nasaktan. Ang ipalit na DepEd Secretary ay may puso sa mga teacher hanggang 3. Teacher 1 hanggang 3 at mapunan ang kakulangan ng mga classroom. Sana, Ramdor, Dator, no? Yan yung mga basic na kailangan i-address dyan. Samantala ko na sa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Nakikinig kayo ngayon sa Facebook, no? Baka di pa kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pa-click ng follow or like. At kung kayo naman ay nasa YouTube, ka-coffee, please click lang po ang subscribe at i-like na rin po yung video natin para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Kuha na ng kape at mag-move on tayo, ka-coffee, sa ating next and last topic for this evening.